Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yung game and yung sasabi natin na listing, setting, serving, yun yung mga games na talog ng Holy Spirit. So, kailangan ito yung sabi na i-exercise lang natin ang gift. I-improve natin kung ano man yung mga kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Na, minsan ang ano natin tayo sabi niya, nagpaaral ng mga kapatid. Parang ang part ng pamilya, ito ba yung support ano, giving, sacrifice siya. So, ito yung gift na yun, kasi alam niya na yun yung purpose for the family. Amen? Na, alam mo doon lang, na yung blessing na binigay ng Panginoon sa'yo, hindi lang para sa'yo lang. Kasi kung service siya, single mother ako. Pag-ipunin ko yung pera ko kasi para sa anak ko. Kasi walang magtatakoy sa amin, hindi ako lang. Pero kung dahil nandoon yung pagmamahal sa buong pamilya, hindi niya inisip yung sarili niya. Kundi pinag-aral niya yung mga kapatid niya. Ibig sabihin, meron din sa atin, sa yung blessing natin, hindi lang para sa atin. Ay, ako nagsulat ito. Kailangan namin ako yung panginginapan. Pero parang yan sa atin kasi lalo pag tayo mga Pilipino, minsan ako pinangalan na sila sa akin. Minsan kung nagkukulit ka, bago mag-picture yan. Kaya nagalipan mo yung mga is yung pamilya mo. Kaya yung sabi ko na, sabi ko po guys. Pa rin yung pa rin sila matiis. Dalawang kayo mag-tell na, umubit ka ng tao mo ka. Ito, may matitira, bibili ako ng ganito. Pero pag natin natin mo na, wala parang natira sa'yo. Sabi mo naman, na lang. Kasi kumbaga, mas masaya ka na nung saka pala ka na nakapagtigil ka ito, masaya. At yun ang pagmamahal. Parang mayroong nakukonsensya ka ako, alam mo namang deserve ko Pero kung nabili mo, tapos may magkita mo na nailangan sa bilang ng sabi, huwag na kukonsensya ka tuloy. Magbili ako ng ganito, pero hindi mo na kayang ibigay sa kanila. Parang minsan nandun yung nag-iinti ka, samantalang pinag-deserve mo naman, deserve mo naman. Kumbaga, maganda yung trainer sa kailangan hindi ko natin explain sa sarili kasi kung nagkatrabaho tayo. Hindi ko rin lang service, matay repetitive. Kumbaga, parang encouragement din natin sa ilan. Parang integration ko. For example, sa kami tayo Pinaghirapan ko ito. Pinaghirapan ko ng lakas ko. Pero lahat din alam natin naman na may tayo na kayo nagagay sa atin. Regularly pray for the discernment and wisdom of effectively work together as a unified body, utilizing our gifts to advance God's kingdom. Ito yung mga sabi dito na regular pray, ibig sabihin, dapat manalangin sa Panginoon na hindi lang manalangin dahil may gusto ba, hindi lang manalangin dahil may kailangan ka, hindi manalangin ka dahil kailangan mo ang Panginoon, kailangan mo ng guidance. Halimbawa may blessing sa'yo, sabi mo Lord, may blessing ako. Anong magandang gawin dito? Hindi mo tayo may pera kasi hindi ka na mag-seek kay Lord ng guidance. Tapos sabi dito, kailangan natin ng mag-pray sa Panginoon to ask wisdom para sa langit yung mga kalooban ng Panginoon sa buhay natin, magampanan natin para sa ikalawang ng kanyang katawan, sa kanyang simbahan. Ibig sabihin, andun lagi yung isang kasi may mga tingnan natin sa atin ibang dito sa nila, Christian country. Napakalaga sa atin yung pananalig sa Panginoon. Kaya pinadala natin na kahit sa yung mga kasama
kaluluwa natin, hindi naman talaga sila palasimpa, pero andyan yung takot sa Panginoon. Na kahit nahirap-hirap tayo, andyan pa rin yung pagpananahin natin sa Panginoon. Pero tingnan natin yung mga ibang lahi. Parang sa kanila, basta may trabaho sila, may pera sila, nabubuhay sila. Parang akala nila, ang ganda lang sila. Parang hindi nila iniisip. Kami iba pa, may kapagpapos ng Panginoon sa buhay. Kung hindi namin lang. Akala nila, nag-ibigay nila sila sa mundo, mamatay sila, wala na. Pero sa atin alam natin na pagkatapos ng mundo ito, merong panahon na kung sinasabi natin na buhay na walang hanggan na ilalaan natin para sa Panginoon. Kaya yung everyday na life natin, dapat merong kanukuran, merong pagpapakalaga. Kasi hindi naman yung mga mayayaman nila. Pero ang ginagawa natin, sila yung schedule. Saan sila magpapakasyon? Gumagawa ng plano na next year. Oo, next year. Tapos na yung one year nila. Saan sila magpupon? Saan sila... Kasi lang kasi sa kanilang plano, ang isip nila ay salamat na yung hindi mo po siya yung basong sila nasisimba. Yung among manis, once lang sila magsisimba sa isang taon. Alam mo yung Christmas, pupunta sila. Yun lang. Kaya parang yung bang parang samantalang sa akin alam mo yung kahit na maghirap ng buhay, sasabi niya ang hirap ng buhay, siya tapos tayo. Diba andun pa rin yung ma'am, how much more kung talagang kilala nila ang Panginoon. Mas natuloy, mas lalo yung kasi yung mga iba nagsulang ang sa kanila kasi parang ano na yun parang sila ugali na nagsunod ng mga magulang. Pero paano na lang kung alam nila yung Panginoon? Mas lalo na. Diba? Kasi kaya nga isang sinasabi niya sa Pilipinas yung mga pupupo ng mga foreigner. Ang hirap ng buhay nila pero ang sasaya nila. Kasi gano'n mo, binagyo ng Pilipinas, pinapamigas nila yung iba. Nakakapagpasalamat sa diba? Yung mga iba dito, lalo sa Hong Kong, yung mga stress sila. Mayayaman nila, pero may nalaman mo, napakamatay sila. Sa Pilipinas, halos wala nang makain, pero bibihira yung sabi mo, kaya pa rin sila. Sa ating galing sa magaleo ka, wala kang pera, pero kaliti ka rin, yung parang nakatay, di ba? Pakilig yung ano, madaling ano, seriously, dapat natin kaya minsan kita nakakatawa ng mga post na mga iba na ano pa rin yung ginagawa swimming pool. Masaya pa na may isa nga na ginayon yung lakas na ng alon na ganyan, pero sa yung ginagawa yung parang siya yung nagbibigay ng buhay doon sa lagat. Kapag gumagano doon, gumagano yung alon eh, sa likod. Ginawang katawanan lang, samantalang sa iba yun, isang na yun. Parang saya-saya pa rin ng Pilipino. Kaya minsan yun din yung mga kaibahan natin. Nung bata din ako, sa Pilipinas noon, lagi nun, ano, mata, diba, mas mata, ano na yan sa lalaki? Okay lang na, ano. Likuan natin dati, kasi lang noon, malinis pa ngayon, pagkaya malinis pa ang tubig. Kaya natin parang ang dali na magpapalala sa buhay kasi alam natin hindi tayo mawawalan ng Panginoon. And kahit dito, sabi nila, katulong lang tayo. Pero masaya tayo. Magaan yung pakiramdam mo. Bakit? Kasi ang sabi niya, ito ay kalooban ng Panginoon. Blessing ito eh. Ang dami ng tao, walang gusto makapag-apol. Hindi na nakaka-apol. Dahil naman may iba gustong magkatrabaho, hindi nagkakatrabaho. So lahat ito ay blessing ng Panginoon na kailangan natin ipagpasalamat. Ano ang conclusion dito at Corenda? Spiritual gifts are not meant to condition that are given to promote unity and collaboration within the body of Christ by embracing diversity, fostering unity, and
gift nila yung ikaw gift collectivity. Ikan so, ang ritual din dahil mga parang daw ng Holy Spirit, hindi daw ito na pupos ng araw ay yung ordination, kundi nagbibigay ito ng pagkakaisi. Kaya dapat natin maunawaan na lahat ng mga kaloob ng Panginoon hindi rin ng dahilan para mapasira ka, kundi yung dahilan na mas lalo kang magsulisik sa Panginoon. Amen? So, ito ang unity. Kasi minsan, ang isang pamilya, ang hirap ng buhay ng isang pamilya kung alam kung may pagkakaisa, ang gaan lang ng buhay. Pero iba, kahit ang kailangan, o, kung sabi na isang pula lang natin, pero sana magkaayos din sila. Si Kaloy, o si millionaire ngayon, millionaire. Kasi ngayon, nanalo ng sa athletic, nasa away-away sila ng dati sa pera, o kaya yung parang susuk lang. Na kung wala pa silang millionaires, pa silang naglaro ng millionaires, naglaro na ng nutrition. Diba? Kaya minsan na kahit ang sumbi ng buhay ng isang pamilya, pero pagkakaisa. Islam. Medyo ang yaman-yaman mo kung walang kaayos. Pagkakaisa, walang kakalibitan namin. Tumabi kasi tayo dito. So, kailangan daw dito na kailangan na meron tayong i-embrace natin. Lasapin natin. Pahalagahan natin. Lahat ito ay blessing ng Panginoon para meron tayong impact sa mundo. Sabihin, meron tayo may iambag sa mundo. Kasi ang mundo ngayon kailangan ang pagmamahal. Kasi ang dami na yung mga kaunang-uno ng puso nila ng hatred. Galit na yung bukod, pag-re-repetre yung mga self nila. Pero bilang kilala sa Panginoon, dapat tayo maging instrumento para may pakiramdam natin yung mga mahal sa iba. Kaya sa mga amo natin, parang natin na kakaiba ang mga Panginoon. Tawag kita na share natin sa kanila. Kasi maramdaman nila yun. Parang minsan hindi ba na-appreciate, pero pag wala ka na sa kanila, hinahanap-hanap ka eh. May amo ko sa mong dati. O hindi ako umili. Pero pag natapos ang kontrata, hanap ako ng ibang amo. Please take the back up. Hindi ko nila makita. Kung hanap ng pag wala ako. Pero ano din talaga, naman talaga. Minsan, akalang natin mapahlagahan yung mga bagay na meron sa atin.